Welcome sa Part 6. Maingat na binabagtas ng mga magigiting na hero ang mga guho ng isang wasak na lungsod. Nababalot ng matinding tensyon ng hangin dahil sa pagkawala ni King. Bagamat pilit nilang pinapakalma ang loob ng isa't isa, hindi may kakaila ang pamamayani ng kaba at pag-aalinlangan sa bawat hakbang nila sa tahimik at mapanganib na kalsada. Walang ano-ano'y sumiklab ang kaguluhan. Ngunit ang tunay na banta ay lumutang mula sa mga anino. Isang misteryosong nilalang na nababalot ng mga punit-punit na tela. Mula sa isang gusali, biglang sumugod ang isang kawan ng mga halimaw. Agad na napansin ni Child Emperor ang enerhiyang nagmumula rito ay hindi pangkaraniwan. Siya si Evil Eye. Dahan-dahan niyang ibinunyag ang kanyang nakaririmarim na tunay na anyo. Isang dambuhalang tadtad ng hindi mabilang na mga mata. Pero walang pake si Tatsumaki. Ipinabatid ng halimaw na ang bawat matang nakatitig sa kanila ay nagmula sa mga halimaw na walang awang napaslang ng mga hero. Hindi lamang siya isang simpleng kalaban. Siya ay isang buhay na manifestasyon ng puot at paghihiganti na pinag-isa at pinalakas ng isang masamang puwersa upang durugin ang sinumang haarang sa kanyang landas. Sa isang nakakikilabot na pagpapakita ng lakas, ginamit ng halimaw ang kanyang isip upang hugutin ang dalawang naglalakihang gusali mong inihagis ang mga ito pababa sa mga hero. Sa isang kisap mata, pinakawalan ni Tatsumaki ang isang nakabubulag na luntiang enerhiya. Binalot ng kanyang kalasag ang buong grupo at tuwang-tuwa ang mga Class A hero pero hinayaan din niyang mabagsakan sila. Simple lang, kung hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili nila, umuwi na lang sila. Namangha ang iba pang mga hero. Tuluyang nilang naunawaan ang malaking puwang sa pagitan ng kanilang mga kakayahan sa mga Class S heroes. Kalmadong lumutang si Tatsumaki patungo kay Evil Eye. Minaliit ang galing nito at tinawag itong hamak na hiram na lakas lamang. Ngunit sinubukan nitong takutin si Tatsumaki sa pamamagitan ng pagbabanta sa kaligtasan ng kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin. Binalot ng isang nakakapasong galit at malamig na titig ang mga mata ni Tatsumaki. Walang kabog-abog, lumikha siya ng isang dambuhalang buhawi na bumisag sa mga ulap. Ang mga kasamahan niyang hero ay nakatingala lamang, namangha sa halos maladyos na lakas na kanilang nasaksihan. Tila naging hudyat ang pag-atake ni Tatsumaki upang sumugod ang iba pang puwersa. Nagpasikat si Twin Tails, isang Class A hero rank 11. Ang isang halimaw na sniper naman ay balak samantalahin ng pagkakataon habang abala si Twin Tails. Nagpaputok na ang halimaw pero may sumabay sa kanya. Umalingaw-ngaw ang putok at si One-Shotter ang nakaisa. Isang Class A rank 22. Ang larangan ng digmaan ay naging isang entablado ng iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. Kahit sa gitna ng kaguluhan, nakakuha pa ng oras para mag-post si Narcissus Stoic, isang hero na gwapong-gwapo sa sarili. Hinayaan niyang makalapit ang kalaban bago ito pinaulanan ng mabilis at nakamamatay ng mga suntok, hinampas pa ng hollow blocks. Tinawag kasi siyang mahabang baba ng halimaw, habang isang ninja ang tahimik na tumapos sa isang asul na demonyo. Tahimik na inoobserbahan ni Sekinggal ang sitwasyon, tila sinusukat ang halaga ng bawat isa, habang ang mga mababang ranggong bayani ay nakikipagbuno upang mapanatili ang kanilang posisyon gamit ang mga kadena at lason. Isang kakaibang puwersa ang umagaw ng pansin, si Captain Mizuki. Para sa kanya, ang digmaan ay isang malaking paligsahan sa track and field. Ginamit niya ang kanyang sandata upang mag-pole vault direkta sa dibdib ng isang halimaw. Sumunod, itinapon niya ito na tila isang javelin na tumagos ng malalim sa utak ng isa pang kalaban. Hindi pa siya nakantento. Ginamit niya ang halimaw para magsagawa ng isang mapang wasak na hammer throw na wumasak sa hanay ng mga kaaway. Ang rurok ng kanyang laban ay nang makipagbuno siya sa isang halimaw na hugis pakwan. Sa gitna ng mahigpit na pagkakayakap, ginamit ni Mizuki ang kanyang buong maskuladong hita upang ipitin at durugin ang kalaban hanggang sa ito ay sumabog. Si Darkshine ay lumapit upang papurihan ang kanyang dedikasyon at lakas. Sa kabilang dako, isang bayaning psychic ang makikitang nahihirapan. Iniligtas siya ni Okama Taichi. Napapaligiran sila ng mga walang buhay na halimaw. Tila naging napakadali ng laban. Masyadong mahina ang mga kalaban na tila isa lamang itong pain. At hindi nga sila nagkamali, isang hukbo ng mas malalakas na nilalang ang nagpakita sa pangunguna ng isang higanteng halimaw na may anyong rhinoceros, si Rhino Wrestler. Puno ng kayabangan at tiwala sa sarili, hinarap ng Rhino Wrestler ang mga hero. Pinukpok siya ng malalakas na kadena, binato ng mabigat na bowl ang bakal, pero talsik si Needle Star. 25 points. Pinaulanan pa ng bala mula kay One-Shotter. Ngunit ang lahat ng ito ay tila naging alikabok lamang na dumampi sa napakatigas niyang balat. 15 points. Ang mas nakakainsulto pa, sa bawat bigong atake ng mga hero, nagbibigay siya ng marka. Sinugod niya si Iyayan at nagawa siyang pigilan. Kaya binigyan siya ng 69.
Very nice. Sabay-sabay silang sumugod. 18 points, 12 points, 9 points, 20 points at 2 points. Para sa halimaw, isa lamang itong nakakabagot na laro kung saan walang makapagbigay ng tunay na pinsala sa kanya. Kahit ang magiting na pag-atake ni Iyayan na isang apprentice ni Atomic Samurai ay hindi sapat upang tuluyang pigilan ang halimaw. Galit at dismayado, naghanap ang dambuhala ng kalaban na tunay na susubok sa kanyang lakas na pinaghirapan niyang hasain. Humakbang pasulong ang isang kalmado at pamilyar na figura, ang malamat na Master Samurai. Inutusan niya si Iyayan na umatras na. Minaliit ang kakayahan ni Atomic Samurai at buong lakas na sumugod upang durugin ito ng tuluyan. Sa isang iglap na hindi man lang nasalayan ng mga mata, bumunot ang espada ang samurai. Walang malakas na pagsabog, walang mahabang labanan. Tinanong ni Atomic Samurai ang score niya. Dito na nahati ang sungay ni Rhino Wrestler. Huminto ang mundo ng dambuhalang Rhino. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, isang mapait na alaala ang nagbalik sa kanyang isipan. Ang mga pangako at kasinungalingan ni Gyoro Gyoro na siya raw ay walang katapat. Naramdaman niya ang pagkakanulo. Bago pa man niya maintindihan ang nangyari, ibinigay niya ang huling marka sa atake ng samurai. 100 puntos. Sa isang kurap, gumuho at nagkapira-piraso ang matigas na katawan ni Rhino Wrestler. Agad pinalibutan ng sandamakmak at nakakakilabot ng mga halimaw si Atomic Samurai. Nagpamalas siya ng lakas na walang katumbas gamit lang ang toothpick. Sabay ginamit naman ang katana at tinapos agad silang lahat ng isang iglap. Nagkabiyak-biyak at nagkadurog-durog ang mga halimaw. Sumunod naman ang isang hero na may bilis na tila kidlat. Bago pa man makareact ang mga kalaban, bumagsak na silang lahat na tila tinabas na damo. Nung balak atakihin ng mga halimaw ang mga mahinang hero, nagpahuli si Darkshine ipinagmamalaki ang kanyang matipunong katawan. Sinagasaan lang ni Darkshine ang mga halimaw. Sa kabilang banda, magpapasikat na dapat si Puri-Puri prisoner sa mga boylet niya. Kaso tinamaan siya ng suntok, ngunit walang epekto ang nakakayanig na suntok ng isang dambuhalang halimaw. Sa halip, ginantihan ito ni Puri-Puri prisoner ng maraming malalakas na suntok na tuluyang bumutas sa mismong katawan nito. Agad niyang kinamusta ang mga boylet niya at inakit pero bigla siyang linayuan ng mga lalaki sa takot. Baklang to? Bumagsak si Evil Eye at pinilipit na pala siya ni Tatsumaki. Ipinakita ni Tatsumaki ang kanyang nakakatakot na psychic powers. Walang kahirap-hirap na inangat si Evil Eye at tuluyan ng tinapos na animoy itinapon na basura. Nahuli na din ni Child Emperor ang mata ni Gyoro Gyoro na pang-spy niya. Mababakas ang matinding pagkadismaya dahil gusto sana niyang makakalap pa ng impormasyon kay King. Pinatawag na ni Gyoro Gyoro ang mga pinuno ng Monster Association. Nang makumpirma ni Child Emperor na ligtas at malinis na ang ibabaw ng syudad, nagbigay siya ng pinal na hudyat. Handa na ang buong puwersa nila na bumaba at sumugod sa pugad ng mga kalaban. Pinaalala ni Sekinggal na ang prioridad nila ay iligtas ang hostage. Huwag silang aasang may backup sila. Gusto niyang bumalik silang lahat ng buhay. Samantala, sa ilalim ng lupa, nagtipon ang mga natitirang halimaw na duwag na tumakas mula sa walang awang pagpatay sa ibabaw. Hinarap nila ang kanilang galit na pinuno si Gyoro Gyoro, nanginginig at nagmamakaawa. Ngunit walang puwang ang awa sa puso ni Gyoro Gyoro. Ikinulong niya ang mga nagmamakaawang halimaw sa isang umiilaw na parisukat na gawa sa purong enerhiya, at sa isang mabilis na walang awang piniga at dinurog silang lahat sa loob ng kahon. Ang brutal na pagpatay na ito sa sarili niyang mga tauhan ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe. Pinilit niyang isulong ang mga maliliit na halimaw upang mangalap ng impormasyon at harapin ang mga kinatatakutang S-Class hero. Ang mga Class S hero ay nakapasok na sa teritoryo ng kalaban. Isa-isa nilang tinahak ang madidilim na lagusan ng kuta ng kalaban. Ang kanilang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng hindi matitinag na determinasyon na tapusin ang kasamaan. Makikita si Flashy Flash na nagpapatuloy sa paglalakad sa kabila ng mga naunang babala na ang lugar na ito ay isang malawak at mapanganib na maze na walang kasiguraduhang may labasan. Hawak niya ang transmitter na binigay sa kanila ni Child Emperor bago pa magsimula ang kanilang operasyon. Hindi nagtagal, hinarang siya ng 3 halimaw. Ininsulto nila ang sinasabing pambihirang bilis niya, ngunit hindi na nila nakuha pang tapusin ang kanilang pagtawa. Walang kahirap-hirap at walang bahid ng pag-aalinlangan, naglakad lang si Flashy Flash. Subalit, ang tunay na panganib ay naghihintay pa lamang. Sila ay mga batikan at malulupit na mamamatay tao. Ang isa ay may nag-aapoy na aura ng galit, habang ang isa naman ay may malamig na hangin at mapanuksong ngiti na nagbabadya ng kamatayan. Sinugod agad sila ni Flashy Flash. Nakailag si Tempest Wind at sumiklab ang labanan. Walang atubiling umatake si Flashy Flash at ang lalaking may espadang nag-aapoy. Mabilis, malakas, ngunit isang patibong pala ang inihanda. Sa isang maling hakbang, nahuli si Flashy Flash sa isang matalim at kumikinang na sapot na gawa sa matibay na alambre. Pinalibutan siya ng 2 mamamatay tao. Iniisip na hawak na nila sa leeg ang biktima. Parang isang paro-parong nasa sapot ng gagamba. Ngunit isang malaking pagkakamali ang maliitin ng isang lehitimong maestro ng bilis. Sa halip na sumuko, ginamit ni Flashy Flash ang kanyang buong puwersa upang wasakin ang
mismong pader ng kuweba. Alam na din ni Flashy Flash na pareho sila ng bayan na pinanggalingan. Nandito sila para tapusin si Flashy Flash. Bumulusok sila palabas patungo sa isang higanteng talon sa ilalim ng lupa. Dito nagsimula ang isang nakakapasong sayaw ng kamatayan sa himpapawid. Ang mga nagliliyab na apoy at matatalim na ihip ng hangin ay nagsalpukan laban sa ginintoang talim. Masyadong mabilis ang kanilang mga galaw, tila mga bulalakaw na nagbabanggaan sa gitna ng nahuhulog na tubig at makapal na usok. Nang makarating sila sa isang lumang batong tulay sa ibaba, inakala ng dalawang mamamatay tao na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Ipinagmalaki nila Tempest Wind at Hellfire Flame na sila ay mula sa Golden 37 at sila ang tatapos sa kanya. Ipinagmalaki din nilang inupahan sila ng isang makapangyarihang hari ng sindikato upang tapusin siya. Ibinunyag ni Flashy Flash ang isang nakakagimbal na katotohanan. Bago pa man sila magharap, bago pa man nila isipin na maaari nila siyang patayin, tinapos na niya ng tahimik ang buhay ng mismong taong umupa sa kanila. Ang tanging natitira na lang sa ilalim ng lupang iyon ay sila, pero puno pa din ng kumpiyansa ang dalawang kalaban. Umatake agad sila Tempest Wind at Hellfire Flame para tapusin na ang laban. Ngunit sa isang iglap, pinatunayan ni Flashy Flash na siya ay nasa ibang antas. Isang malinaw na mensahe. Mas mabilis pa din siya sa kanila. Alam ni Flashy Flash na may itinatago pang lakas ang dalawa. Sa kanyang pang-uudyok, napilitan silang ilabas ang kanilang tunay at pinakakinatatakutang anyo. Ang dalawang ninja ay nagbagong anyo bilang mga nakakakilabot at mabangis na halimaw. Uminit ang labanan. Sa pag-ulan ng kanilang mas malakas at nakakawasak na mga atake, matagumpay na nasangga ni Flashy Flash ang isang naglalagablab na espada. Pagkatapos ay sa tindi ng kanyang heavy flash slash, nasira ang sandata ni Hellfire Flame. Akala nila ay hawak na nila ang tagumpay. Subalit, sa likod ng kalmadong asul na mata ni Flashy Flash, patuloy na gumagana ang kanyang matalas na isipan. Masusi niyang pinag-aralan ang kanilang bawat galaw. Napagtanto niya ang kanilang kahinaan. Mas magaling ang isang ninja, mas disiplinado ito at hindi nalalayo ang mga galaw nila sa mga pangunahing tinuturo sa pagiging ninja. Ang kanilang mga atake, kahit gaano kabilis, ay madaling basahin para sa isang bihasang tulad niya. Kaya tinapon na nila ang pagiging ninja nila at ganap na naging halimaw. Gagamitin na nila ang maximum speed at power nila. Doon na sumabog ang tunay na sagupaan. Pilit silang sinasabayan ni Flashy Flash at ang paligid ay nagkagulo. Ang labanan ay naging isang nakakalulang sayaw ng bilis sa himpapawid sa gitna ng mga naglalaglagang bato. Hindi na makita ng karaniwang mata ang kanilang mga galaw. Napuruhan si Flashy Flash at may pagkakataon na sila pero agad na ginamit ni Flashy Flash ang kanyang flashy kick. Ang mata ni Flashy Flash ay nakatuon lamang sa iisang mitiin. Ang magtagumpay. Flashy Slash. Sa isang iglap, natapos sila Tempest Wind at Hellfire Flame. Nag-aantay lang siya ng tamang oras para ilabas ito. Kung iba sanang Class S hero ang nakalaban nila, baka nanalo pa sila. Malungkot ang buhay ng isang assassin. Walang nakakaalam na buhay sila. Matapos gamitin ay itatapon lang na parang kasangkapan. Kaya sila naghangad ng kapangyarihan ay para mabago ang kanilang kapalaran. Tinanong ni Hellfire Flame kung saan ba sila nagkulang. Tinulang sila sa training. Dahan-daang naglakad palayo si Flashy Flash. Sa isang lagusan, patuloy ang paghahanap ni Child Emperor. Madali lang niyang tinapos ang mga halimaw na nagtatangka sa kanyang buhay gamit ang kanyang mga imbensyon. Nalaman niya kung nasaan ang hostage nung kinuha niya ang data sa pira-pirasong katawan ni Metal Knight. Habang kalmadong kumakain ng lollipop si Child Emperor, nagkaharap sila ng isang mapagmataas na halimaw na ibon na nagngangalang Phoenix Man. Naging halimaw siya na ibon dahil hindi na niya matanggal ang costume niya. Patuloy naman sa pagyayabang ang halimaw tungkol sa kanyang maitim na ambisyon na sakupin ang trono ng mga halimaw. Labis na minaliit ng halimaw ang kakayahan ng bata. Sa isang mabilis na iglap nang sumugod si Phoenix Man, nabangga ito sa isang hindi nakikitang pader na inihanda ni Child Emperor. Walang kabog-abog na ginamit ni Child Emperor ang mga mekanikal na galami mula sa kanyang backpack upang tuluyang pabagsakin ang halimaw. Mabilis at walang hirap ang naging tagumpay. Samantala, sa isang madilim na selda, may lumapit na palaka. Pumasok ito sa selda at kumapit sa mukha ni Waganma. Hindi alam ng mga halimaw ang nangyayari nang biglang may usok na sumakop sa kanilang paligid. Hindi sila makahinga dahil dito at bumagsak. Sa gitna ng makapal na usok, winasak ni Child Emperor ang mga rehas upang iligtas si Waganma. Pero isang halimaw na gawa sa burak ang nagtangkang pumihil sa kanila. Siya si Hydro Jellyfish. Ngunit kalmadong sinangga ni Child Emperor ang atake gamit ang isang makabagong payong na may energy shield. Hiniwa ni Child Emperor ang halimaw pero walang silbi ang paghiwa. Sa pamamagitan ng mabilis na pag-iisip, sinabuyan niya ang burak ng gasolina at sinilaban ito.
na nag-iwan sa halimaw na nasusunog habang ligtas silang nakatakas. Habang binabagtas nila ang mahaba at batong pasilyo, nagreklamo ang spoiled brat sa matinding gutom. Upang mapatahimik ito, inabutan siya ni Child Emperor ng isang energy jelly. Nagreklamo pa si Waganma kung bakit ang tagal nila na agad na ikinainis ni Child Emperor. Pero sa gitna ng pag-uusap nila, may aninong papalapit, si Machine God G5. Hindi nag-aksaya ng oras si Child Emperor at ginamit ang flute niya na nagsilbing mga poste upang ikulong si G5 sa isang nakakamatay na kulungan ng kuryente. Ngunit sa isang nakakabiglang sandali, iwinasiwas ng samurai ang kanyang katana at madaling hiniwa ang kulungan ng kuryente na tila ba papel lamang ito. Sa isang iglap, linabas ni Child Emperor ang tatlong mekanikal na aso niya. Pagkatapos ay pinagsanib niya ito, isang mekanikal na Cerberus, labis namang nainsulto si G5. Tila minaliit ang kanyang kakayahan dahil ang itinapat lamang sa kanya ay isang asong robot. Hinugot niya ang kanyang dalawang naglalakihang espada at naghandang umatake. Ginamit niya ang kanyang espesyal na gadget na pencil missile kasunod ang isang pampasabog na naglabas ng napakalagkit na sapot upang igapos ang samurai. Agad na tumakas sila Child Emperor. Imbes na tapusin ang laban, hinila niya sa puwelyo si Waganma at mabilis silang tumakbo palayo. Para sa kanya, hindi ang manalo sa laban ng pangunahing misyon, kundi ang ilayo at masigurong ligtas sa anumang kapahamakan si Waganma. Habang tumatakbo sila, tumambad sa kanila ang isang nakakagimbal na tanawin. Ang dugo ang katawan ni Phoenix Man. Tingin ni Waganma ay pamilyar ang ibon na ito. Nasa isang palabas ito at palaging namamatay ang ibon na ito sa palabas. Pero sa susunod na episode ay buhay uli na parang walang nangyari. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Ang halimaw na inakala nilang patay na ay biglang nagliyab at bumangon. Ibinunyag ng nilalang na ang mismong paglapit nito sa bingit ng kamatayan ang nagpalabas sa mas matindi nitong kapangyarihan. Siya na si reincarnated Phoenix Man. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang mga nakatagong sandata. Nagpaputok si Child Emperor. Gumanti si Phoenix Man ng heat blast kaya nilamon ang bala niya. Sinangga niya ang apoy gamit ang high-tech na payong. Lumabas siya at gumamit ang plotang naging laser sword na may kasamang kalasag. Ito uli yon hindi nakikitang pader. Na-challenge si Phoenix Man dahil hindi niya ito nabutas kanina. Susubukan niya uli ngayon. Tila hindi sapat ang kanyang mga pader at armas laban sa nag-uumapaw na lakas ng bagong Phoenix Man. Napaluhod si Child Emperor at tumulo ang kanyang mga luha. Inis na inis siya dahil ang hina niya. Ang lahat pala ay isang matalinong patibong. Puno ng determinasyon, itinaas ng bata ang kanyang kamay. Sa mismong harapan ng gulat na halimaw, nabuo ang isang malaking robot. Biglang umatake si Child Emperor at binigyan ng malakas na atake si Phoenix Man. Pinagmalaki niyang inihanda na talaga niya ito bago pa magsimula ang operasyon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Child Emperor dahil may limitasyon ng mecha suit niya. Nagpakawala ang kanyang higanteng makina ng ulan ng mga missile at matatalim na sinag ng enerhiya. Ngunit ang kalaban ay mabilis at tuso. Ito ang Falcon Mode. Mas mabilis, mas mapanganib. Walang magawa sa bilis si Child Emperor. Linabas niya ang Little Brave at pinaatake kay Phoenix Man kaso hinigop lang ni Phoenix Man ito. Ibinalik niya ang atake kay Child Emperor. Pero patuloy pa din ang pag-atake ni Child Emperor. Ang enerhiya ng robot ay nasa bingit na ng pagbagsak at alam din ito ni Phoenix Man. Kung mawala si Phoenix Man at inatake si Waganma, takot na takot si Waganma. Linigtas siya ni Child Emperor. Sa isang matapang na hakbang, ikinulong ni Child Emperor ang halimaw sa isang rehas na gawa sa purong kuryente. Giant Fist Strike. Nagawang siluhin ito ni Phoenix Man. Napilitang mag-overboss si Child Emperor. Nabutas ng ilang beses ang sahig. Palalim na sila ng palalim sa lakas ng suntok at hindi na ito kinaya ni Phoenix Man. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Pero masama ito. Nabuhay na naman si Phoenix Man. Tuwing nabubuhay siya, lalo siyang lumalakas. Kaya niya dinala si Phoenix Man dito ay dahil sa pag-aakalang nandito din si Flashy Flash. Kaso nawala niya yung transmitter niya. Kita naman dito si Flashy Flash na naliligaw. Ginamit pa ang espada para piliin kung saan siya papasok. Mula sa abo, muling bumangon ang halimaw. Kahit dehado, hindi nawawala ng pag-asa si Child Emperor. Kailangan niyang tapusin ang halimaw na ito, anuman ang mangyari. Sumugod na si Child Emperor at ginamit ang Beam Engraver. Oras naman ni Phoenix Man para bumawi. Agarang umatake ang halimaw. Sa isang kisap mata, buong lakas niyang pinunit ang braso ng robot at mabilis na nabawi si Waganma. Bakas ang matinding kaba at malamig na pawis sa mukha ni Child Emperor. Malapit nang maubos ang oras ng kanyang robot habang ang kalaban ay tila walang hanggan ang lakas at mayabang na tinatawanan ng kanyang kahinaan. Mas lalong naging desperado ang sitwasyon ng pakawalan ni Phoenix Man ng isang nakakabulag na enerhiya. Ito ay isang sumpa. Ginamit niya ang kanyang nag-uumapaw na lakas upang buhayin ang mga patay na halimaw sa paligid. Pinalibutan sa lahat ng sulok, nakipagbuno ang robot laban sa alon ng mga patay. Ngunit hindi sumuko si Child Emperor.
Inilayo ni Phoenix Man si Waganma. Saktong nandyan pa pala ang mga Little Braves ni Child Emperor. Ibinuhos ni Child Emperor ang kanyang buong arsenal. Yung kamay niya ay naging higanteng drill. Inatake din ng Little Brave si Phoenix Man kaya nabitawan na niya ng tuluyan si Waganma. Sa isang kumpas ng kamay, madaling dinurog ng gininto ang ibon ang drill. Pamatak ang orasan sa huling mga segundo nito. Ibinuhos niya ang bawat natitirang patak ng enerhiya patungo sa pinakasentro ng kanyang mecha, Gigavolt Smash. Ang napakalakas na boltahe ay sapat para wasakin ang hukbo ng mga zombie, na nagbigay ng daan upang siya ay mabilis na makapaimbulog paitaas. Sa gitna ng hangin, inilabas niya ang kanyang huling alas. Nag-ipon si Child Emperor ng isang dambuhala at nakakabulag na bola ng enerhiya, Millennium Emperor Nova. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Nagpakawala ng isang nakakapasong beam ng enerhiya na yumanig sa lupa at bumaak pataas hanggang sa kalangitan. Wasak at halos hindi na gumagana ang kanyang robot. Ubus na ang oras niya at 96% na ang pinsala ng robot niya. Nag-alala si Waganma para kay Child Emperor, habang ang kalaban ay nakatayo pa rin. Nasunog ang parte ng costume ni Phoenix Man pero okay pa din siya. Tagilid na si Child Emperor. Mas lalo pang naging malagim ang sitwasyon dahil tatapusin na siya ng halimaw. Sa ilalim ng guho ay may natitira pa si Child Emperor. Sumugod si Phoenix Man pero sabay lumitaw ang Little Braves para iangat ang robot. Sinubukang ikulong ni Child Emperor si Phoenix Man pero winasak lang ang robot niya at siya'y nahulog sa lupa. Ang kamatayan ay tila abot kamay na lamang niya at ni Waganma. Ngunit, huwag kailanman mamaliitin ang talino ng isang henyo. Lihim pala siyang nagpasok ng isang maliit na mekanikal na insekto, isang tickle bug sa loob ng mismong kasuotan ni Phoenix Man. Makakaranas siya ng matinding pagdurusa at pagkabaliw sa kakatawa hanggang sa siya'y mamatay. Hanggang sa mapilitan itong punitin at sirain ang sarili nitong makapal na costume upang makawala. Biglang humina si Phoenix Man nang batakin niya ang costume niya. Nang mabulgar ang kahinaan ng kalaban, hindi na nag-aksaya ng panahon si Child Emperor. Balak niyang sirain ang costume niya na pananggagalingan ng lakas niya. Pagkatapos ay naglabas pa ng mas maraming kagamitan. Nabuhay si Tempest Wind at Hellfire Flame dahil sa liwanag na pinakawala ni Phoenix Man kanina. Hindi nila alam kung anong nangyari. Kanina kalaban lang nila si Flashy Flash, ngayon wala na silang damit. Nagmamadaling tumakbo at balisa sila Tempest Wind. Sa kanilang pagmamadali, bigla nilang nakasalubong si Saitama na tahimik na naglalakad. Bigla nilang inatake si Saitama dahil alam nilang hero siya. Pero walang hirap at kapawis-pawis na inilagan lang sila ni Saitama. Hindi nila matanggap na inilagan ni Saitama ang mga atake nila pero nagmamadali kasi silang tumakas kaya balak nilang balikan uli siya. Si Saitama naman ay labis na nagtataka kung bakit may mga manyak sa ilalim ng lupa. Parang si Sonic. Bumalik ang eksena kay Child Emperor at natanggal na niya ang costume. Hindi na siya magre-reincarnate. Kalmado at seryoso, ginamit niya ang kanyang kagamitang pangkomunikasyon sa kanyang relo upang tawagan ng mga Class S hero. Inihayag niyang hawak na niya ang bihag at sila ay patungo na sa ibabaw. Sa isang maikling sandali ng pakikipag-ugnayan, nakatanggap siya ng pasasalamat mula kay Zombie Man. Hindi nila magagawa ito kung hindi dahil kay Child Emperor. Ngunit bago sila tuluyang umalis, may isang mahalagang tanong si Child Emperor. May nakita ba si Waganma na ibang bihag? Naalala ni Waganma si Tareo pero nagsinungaling siya at halos mabulol. Sinabi niyang wala ng ibang hostage. Kaya umalis na sila. Si Zombie Man naman ay walang awang inuubos ang mga nagkalat na halimaw. Walang bahid ng takot sa kanyang mukha habang pinapatumba niya ang bawat kalaban gamit ang kanyang mga baril. Kahit tadtad ng sugat at nababalot ng dugo ang kanyang katawan, parang wala lang sa kanya. Inamin ni Zombie Man na hindi naman talaga siya magaling sa pakikipaglaban. Pagbukas niya sa malaking pinto ng isang malawak na bulwagan, isang vampirang nakabitin ng patiwarik ang naghihintay sa kanya. Siya si Demon Vampire. Unti-unting lumitaw mula sa dilim ang isang buong hukbo ng mga nakakatakot na nilalang na nakapalibot sa kanila. Nagtataka si Zombie Man kasi sinusuportahan siya ng mga halimaw. Inggit lang kasi sila sa kanya, ika ni Demon Vampire. Gusto ng mga halimaw na magpatayan silang dalawa. Kung sino ang talo ay kakainin nila. Gusto ni Demon Vampire na magpakilala si Zombie Man. Kaya nagpakilala siya gamit ang baril niya. Pero sa isang kisap mata, mabilis na sumugod ang vampira at ibinaon ng kanyang matalim na pangil sa leeg niya. Walang magawa si Zombie Man. Ngunit dinura ng vampira ang dugo ni Zombie Man na tila nandidiri sa lasa nito. Mukhang wala ng buhay si Zombie Man. Subalit nangyari ang hindi inaasahan. Dahan-dahang bumangon si Zombie Man. Nagawa pa niyang magpaputok ng baril. Nabali ang mga kamay ni Zombie Man sa lakas ng recoil. Pero sinalo lang ng vampira ang bala at ibinalik pa kay Zombie Man. Akala ng vampira ay panalo na siya. Ang kanyang mga nakakamatay na sugat ay mabilis na naghilom sa harap mismo ng kanyang mga kalaban. Nagpalitan sila ng sunod-sunod na atake ng malapitan. Nagpalit na ng sandata si Zombie Man. Agad na pinatikim niya ang dual wielding niya pero hindi magpapadaig ang vampira.
Pinaglalaroan siya ng vampira habang bali ang leeg niya. Isang surpresang atake. Nakaganti na si Zombie Man at tinawanan pa ng halimaw ang vampira kaya napagdiskitahan siya ng vampira. Naghilom din ang sugat ng vampira at ipinagmalaki na hindi lang si Zombie Man ang may kaya nito. Tingin ng vampira na lamang siya dahil hihigupin lang niya ang dugo ng mga halimaw sa paligid. Hindi mauubos ang supply niya, habang si Zombie Man ay may limitasyon siya, pero hindi natinag si Zombie Man. Pinaghanda niya sa madugong labanan si Demon Vampire. Makalipas ang 30 minutong walang awang sagupaan, bumulagta ang vampira. Hindi siya makapaniwala na natalo siya. Walang hanggan ang regeneration ni Zombie Man. 200 beses siyang natalo, pero sa bandang huli ay nakaisa siya. Ngunit mababaka sa bawat paghinga niya ang labis na kapaguran. Pagkakataon na ito para sa mga halimaw. Pilit na lumapit si Zombie Man sa pinto para tumakas. Hindi pala. Kinulong pala niya ang mga halimaw para hindi sila makatakas. Matapos ang nakakabinging ingay ng labanan mula sa loob, lumabas siyang muli. Habang hinihintay maghilom ang kanyang nabiyak na laman, kalmado siyang sumipsip ng isang lollipop bago muling tumindig at humakbang patungo sa susunod na panganib. Samantala, sa ibang madilim na sulok ng pasilidad, isang higanteng butiking halimaw ang naglaway nang makita ang dambuhalang hero na si Pig God. Inakala ng halimaw na isang malaking hapunan ang lumapit sa kanya. Sa kabilang banda naman, naharap sa isang masalimuot at mabigat na sitwasyon ang tatlong disipulo ni Atomic Samurai. Hinarang sila ng mga alagad ni Super S. Kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili at talunin ang kalaban, ngunit sa ilalim ng isang mahigpit na kondisyon. Walang ni isang inosenteng tao ang dapat mamatay. Isang lalaking may pilak na kalasag ang walang kahirap-hirap na umiwas at humiwa sa mga nagliliparang bala na tila ba bumagal ang oras. Mabilis nilang natukoy ang kahinaan ng mga kalaban. Ang mga kasukasuan ng kanilang mga makabagong battle suits. Sa tulong ni Bushido na may dalang dambuhalang sandata, madali niyang napataob ang mga kalaban. Pati ang matapang na si Okame Taichi, mabilis at malinis niyang napabagsak ang unang bugso ng mga kalaban. Kumilos agad si Super S at inilabas ang kanyang pinakamatinding sandata. Ngunit bago pa man ito humagupit, si Amay Mask ay biglang sumulpot at malamig na sinalo ang patalim ng letigo ng walang anuman. May matalim na titig, anoko ni Pretty Boy ang laban at mahinahong pinag-utos sa tatlong hero na iwan na ang babae sa kanya at magpatuloy sa kanilang misyon. Binalot ng tiwala ang tatlo at agad na umalis. Sinubukan ni Super S na gamitin ang kanyang alindog at akitin si Amay Mask. Sinabi niyang pakakawalan niya ang mga na-brainwash niya kung payag siyang mag-basketball sila. Pinalibutan niya ito ng dambuhalang mga lalaking kontrolado ang isip. Sa isang iglap, kasing bilis ng kidlat, pinatumba niya ang lahat ng tauhan ng kalaban. Wala siyang balak iligtas sa mga na-brainwash na tauhan. Puno ng takot at panginginig, napaluhod ang babae. Sinubukan niyang sumuko at magmakaawa, ngunit hindi gumana ang kanyang pagmamakaawa. Nagulat si Super S dahil halimaw din daw si Amay Mask. Tinapos na niya si Super S. Samantala, sa kabilang dako ng pasilidad, tumambad sa kanila si Pig God na lumalamon ng buo sa kalaban. May naramdaman sila mula sa ilalim. Hiniwa ni Iya ng semento sa kanilang paanan at sila'y sabay-sabay na nahulog. Sumalubong sa kanila ang bagong panganib na nag-aabang sa dilim, si Demon Ma Long Hair. Sa unang sulyap, muntik pang malinlang ng makisig at nakakabighaning anyo ng halimaw si Okame Taichi. Pinagsabihan siya ni Bushido pero nagseselos lang daw siya ayon kay Okame Taichi. Tinuwid agad sila ni Iyayan. Pinaalala niya sa kanila na trabaho nilang bawasan ang hirap ng kanilang master na si Atomic Samurai. Kaya sinabi ni Okame Taichi na hindi niya mahal si Demon Ma Long Hair. Laking gulat ni Demon Ma Long Hair kasi busted siya kaagad kahit hindi naman siya nanligaw. Bakla to? Flying Sword. Subalit, walang kahirap-hirap na hinarang ng halimaw ang atake gamit lamang ang kanyang kumpol ng buhok. Umatake pa si Demon Ma Long Hair sa likuran ni Okame Taichi pero agad siyang tinulungan ni Bushido. Buong pagmamalaking dineklara ng kalaban na ang kanyang mga hibla ay hindi kayang basta-bastang putulin ng ordinaryong talim. Pero hindi nagpatinag ang grupo. Pinayuhan ni Iyan sila na huwag gamitin ang kanilang mga mata. Kailangang umasa sila sa kanilang matalas na pakiramdam upang mabuhay. Isang nakamamatay na sayaw ng libu-libong hibla na pilit iniiwasan ng tatlo. Subalit, sa kabila ng kanilang liksi, ang nakapanlulumong dami ng atake ay naging sapat upang sila ay masukol. Nakawala sila. Kahit 100,000 pa ito, pilit nila itong sasalagin. Ngunit sa gitna ng matinding sakit at nagbabadyang kamatayan, isang mahalagang alaala ang sumagi sa diwa ni Iyayan. Isang babala tungkol sa mga halimaw na lalagpas sa pangunawa ng tao at ang hamon na dapat nilang lagpasan ang kanilang sariling limitasyon. Ang mga salitang ito ay nagsilbing mitya na muling nagningas sa kanilang naghihingalong determinasyon. Hindi sila papayag na matapos ang kanilang laban dito.
Ginamit nila ang bawat onsa ng kanilang husay at galit upang hiwain at sirain ang matibay na hibla ng buhok. Naputol na ang lahat ng buhok ni Demon Malonghair. Napagtanto ng tatlo kung gaano pa kalakas ang mga natitirang halimaw. Sa ibang bahagi ng pasilidad, ang guro nila ay walang kahirap-hirap na humaharap sa kawan ng mga halimaw. Hindi nagtagal, isang dambuhalang demonyo na armado ng higanteng espada ang buong yabang na humamon sa kanya. Sa isang mabilis at nakakapasong hiwa, nahati ang halimaw sa maliliit na piraso. Isang bagong kalaban ang umusbong mula sa dilim. Isang higanteng robot na kilala bilang Machine God G5. Sumiklab ang isang mabilis at maaksyong sagupaan. Ginagamit ang sariling teknik ni Atomic Samurai laban sa kanya. Subalit, nanatiling kalmado si Atomic Samurai. Para sa kanya, ang kalaban ay isa lamang mahinang imitasyon. Nang subukan ng robot na tapusin ang laban gamit ang pinakamalakas nitong atake, sinalubong ito ni Atomic Samurai ng isang mapang wasak na ganting salakay. Kahit na wasak na ang panlabas na anyo nito, nagawang makatakas ng tunay na sentro o core ng robot. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa paghabol, nagpa siya si Atomic Samurai na ipaubaya na ito sa support team. Samantala, sa isang malayong bahagi ng madilim na pasilyo, makikita si Tareo na tumatakbo para sa kanyang buhay. Isang matalim na puwersa ang biglang humiwa sa lupa, pamarang sa daraanan ng halimaw. Lumitaw si Atomic Samurai. Ang kanyang matalim na tingin ay nakatutok sa kakaibang halimaw. Sa loob ng isang madilim at mabatong kuweba, maingat na binabagtas ng dalawang bata ang landas patungo sa kaligtasan. Pilit na pinapawi ni Child Emperor ang pangamba ng kasunod niyang si Waganma. Kahit na binalot ng pagdududa si Waganma dahil hindi Class S hero ang sasalubong sa kanila, nanindigan si Child Emperor. Pinatunayan niya ang kanyang kakayahan bilang pinuno sa kabila ng kanyang murang edad. Nang matano na nila ang liwanag mula sa labasan, tila nakahinga ng maluwag ang dalawa mula sa nakakapasong kadiliman. Paglabas nila mula sa lagusan, sinalubong sila ng mga kakaiba ngunit malalakas na mga hero. Dala ang balita ng tagumpay, ipinagmalaki ni Child Emperor ang matagumpay na paglikas. Nang subukan niyang makipag-ugnayan sa iba pang mga bayaning nasa ilalim pa rin ng lupa, walang sumagot. Ang nakakabinging katahimikan mula sa kanyang komunikador ay nagdala ng panibagong tensyon sa grupo. Pero sumagot na si Zombie Man. Si Amay Mask ay nag-ulat na okay lang din siya. Ganun na din si Pig God. Nagulat si Atomic Samurai na may natuklasan siyang isa pang bata na naiwan at kasalukuyang bihag ng mga halimaw. Binalingan niya si Waganma na nanginginig at umiiyak na umamin sa kanyang pagkamakasarili. Hindi nag-atubili si Child Emperor. Nagbigay siya ng bagong utos sa mga kasamahan. Iligtas at ilayo si Waganma. Nagulat ang mga hero nang malamang balak ni Child Emperor na bumalik sa kailaliman ng mag-isa. Pinanindigan niya ang kanyang misyon at walang takot na tinalikuran ang kaligtasan upang balikan ang naiwang bata. Balik kay Atomic Samurai, kaharap niya ang isang kakaibang nilalang. Nabalot ng matinding tensyon ang paligid. Siya si Black Sperm, isa siyang threat level dragon. Nagta-trash talkan na ang dalawa. Pinakita ni Black Sperm ang isang malaking kanang braso. Yan ang mangyayari kapag puro kanan lang ang ginagamit mo. Isang biglaang pag-atake ng dalawa at putol ang braso ni Black Sperm. Pero yung naputol na braso, nagsimulang maghiwa-hiwalay at dumami ang halimaw. Kapag hiniwa si Black Sperm, lalo siyang dummy. Hiniwa agad yan ng may bilis na hindi kayang sundan ng ordinaryong mata. Isang nakakabighaning sayaw ng mga kumikinang natalim ang bomb-alot sa buong pasilyo. Ngunit, ang bawat pirasong hiniwa niya ay nag-anyong bagong kalaban. Patuloy ang paghiwa ni Atomic Samurai. Napilitan pa siyang gamitin ang alas niyang Atomic Slash. Pero lalo lang silang dumami. Sa gitna ng dagat ang libo-libong nakakikilabot na mukha, tuluyang napalibutan at ginulpi si Atomic Samurai. Planado ito ni Gyoro ayon kay Black Sperm. Masamang match-up siya para kay Atomic Samurai. Winasak niya ngayon ang kisame. Samantala, sa ibang bahagi ng hideout, naglalakad si Zombie Man. Bago pa man siya makapagsalita, isang napakalakas na pagsabog ng liwanag at apoy ang yumanig sa buong paligid. Siya si Homeless Emperor, isang threat level dragon. Si Zombie Man naman ay sinubukang gumanti pero linamon naman niya ang energy blast na parang ray gun. Bumunot si Zombie Man ng baril at nagpaputok. Ngunit sa isang simpleng kumpas lamang ng kamay, madaling pinigilan ni Homeless Emperor ito. Ginamit na ni Zombie Man ang alas niya, ngunit tinapatan ito ng isang naglalakihang sinag ng enerhiya na tila bubura kay Zombie Man sa mundo. Si Zombie Man, buhay, nasusunog, at hindi matinag. Pero nag-aalala pa din siya kahit immortal siya kasi masyadong malakas itong kalaban niya. Gustong niyang malaman kung ano yung liwanag ni Homeless Emperor. At sa sandaling iyon, sinimulan ni Homeless Emperor na ibunyag ang madilim na kwento ng kanyang nakaraan at ang simula ng kanyang tila maladyos na kapangyarihan.
Nagsimula ang lahat sa isang nakakahiyang sandali. Isang lalaking tinanggal sa trabaho, napalayas sa bahay niya at namuhay ng mag-isa, dahil sa isang hindi nararapat na sayaw sa isang kasiyahan. Inutusan pa man din siya ng boss niya na gawin ito. Tumingala siya sa kalangitan at napagtantong ang kanyang galit sa lipunan ay lumawak patungo sa buong sangkatauhan. Makasarili ang mga tao. Sa kanyang pagkamuhi sa mundong ginawa ng tao, gusto sana niyang mawala na lang. Pero isang mahiwaga at nakapangingilabot na nilalang na nag-anyo bilang Diyos ang nagpakita. Binigyan siya nito ng kapangyarihang lipulin ng sangkatauhang na itinuturing niyang kanser ng kalikasan. Kaya lang pala niya pinagkwento si Homeless Emperor ay para magkaroon siya ng oras na mag-regenerate. Tatapusin na siya ni Homeless Emperor. Sa kabilang banda, may inaatake ng kuryente ang mga halimaw. Nandito si Puri Puri Prisoner at naka-heart pose pa siya. Sa halip na gumamit ng dahas, ipinamalas niya ang kanyang angel hug. Iniwan niyang lito at hindi makapaniwala ang mga halimaw. Sinubukan nilang tumakbo pero pinigilan sila ni Vacuumer. Bawal tumakbo tulad ng sinabi ni Gyoro Gyoro. Walang awa niyang sinipsip at nilamon ng kapangyarihan ng kanyang mga sariling kasamahan. Walang atubili, nagpakawala siya ng isang naglalagablab at nakapanghihilakbot na atake na direktang tumama kay Puri Puri Prisoner. Nang mahawi ang alikabok, tumambad si Puri Puri Prisoner na nasusunog. Umatake ulit si Vacuumer at ang katawan ni Puri Puri Prisoner ay nanginginig sa epekto ng matinding kuryente at lason. Habang patuloy ang pang-iinsulto ng halimaw, sa isang simpleng pagpitik ng kanyang daliri, pinulbos niya ang matibay na haliging bato sa kanyang tabi. Matapos tanggapin ang bawat sakit at atake, nakabuo ang Class S hero na si Puri Puri Prisoner ng isang nakakapanindig balahibong kakayahan. Nakpa-vibrate si Puri Puri Prisoner at hindi alam ni Vacuumer ang nangyayari. Sa pagbuka ng kanyang nagliliwanag na pakpak, ipinamalas niya ang Vibration Dark Angel Rush. Sa isang iglap, sumabog ang kalaban. Naluwa ang mga halimaw kanina at tumakbo na lang. Matapos ang laban ay may panibagong halimaw na dumating. Laking gulat at galit ni Puri Puri Prisoner nang makilala niya ang mga ito. Sila ang kanyang mga boylet, ang kanyang mga pinakamamahal na honey bears. Hindi niya tanggap na binago sila ng Monster Association at ginawang mga halimaw. Binugbog nila si Puri Puri Prisoner. Puno sila ng galit pero tingin ni Puri Puri Prisoner ay dahil lang ito sa monsterization. Sinubukan niyang gisingin ang kanilang mga pusong tao sa pamamagitan ng mainit at matamis na alaala nila. Kumakain sila ng sabay, natutulog ng magkatabi, nagpapapawis ng sabay, at nagmamahalan. Ngunit tinumbasan lamang ito ng galit at pagkasuklam ng mga bilanggo dahil hindi totoo ang mga sinasabi niya. Gusto niyang tulungan silang makabalik sa pagiging tao. Imposible nang bumalik ang isang taong naging halimaw na. Siya si Nyan, ang malupit at mabilis na pusang halimaw, ay umatake ng walang babala. Bumagsak sa kanyang mga tuhod si Puri Puri Prisoner. Agad siyang pinalibutan ng mga bilanggong halimaw at handa na siyang katayin. Pero gusto pa din niyang iligtas ang mga boyfriend niya. Pinaulanan siya ng sabay-sabay na sipa at suntok hanggang sa mabalot ng alikabok ang buong paligid. Tumubo ang makakapal at tila alambring mga balahibo sa kanyang buong katawan. Nagsilbing isang hindi matibag na baluti. Tinawag niya itong Angel Bristle Armor. Nang ibabaw ang kilabot sa mga halimaw. Maging si Nyan ay nandiri at nangamba sa umaapaw na pag-ibig ng hero, kaya't mabilis itong tumakas sa isang napakaliit na bitak sa pader. Ngunit walang makakapigil kay Puri Puri Prisoner. Sa paggamit ng kanyang Angel Crawl, literal siyang lumangoy at bumasag sa mismong sementong pader para habulin ang pusa. Sa huli, sa isang nakakabinging pagyanig, sumabog ang kisame at muling bumagsak siya sa gitna ng mga bilanggong halimaw. Ngayon lang niya napansin na nabagsakan pala ng guho yung mga boylet niya nang dahil sa kanya. Humahagulgol sa harap ng natitirang labi ng kanyang mga boyfriends. Umaalingaw-ngaw ang kanyang sigaw ng pighati at kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi siya nagpatalo sa kalungkutan. Humarap siya kay Nyan at nangakong hindi masasayang ang sakripisyo ng kanyang mga darlings. Sa ibang parte ng hideout, maingat na naglalakbay ang grupo ng mga pinakamalalakas na hero. Natanong ni Fubuki kung ginaganahan pa siya sa ganitong lugar kahit sobrang lakas na niya. Nagpakumbaba lang siya, dahil meron palaging mas malakas pa sa kanya. Humanga sila dahil senyales ito ng tunay na diwa ng isang mandirigma. Upang mas mapabilis ang paghahanap sa lungga ng mga halimaw, nagpa siya silang maghiwa-hiwalay. Walang kamalay-malay ang lahat na ang kanilang pinakamalakas na kasama ay namamatay na sa takot sa loob. Sa kabilang banda, naliligaw si Saitama kaya nagtanong siya. Natakot ang mga halimaw sa kanya. Baka sa mukha ni Saitama ang labis na pagkainis sa ingay nila. Sa kabilang dako kumakain naman ng halimaw si Pig God. Pero nung isusubo na niya ay may isang halimaw ang kumain at ginawang hapunan si Pig God. Siya si Gums, Threat Level Dragon. Gamit ang sariling lakas, nagawang makawala ni Pig God mula sa bunganga ng halimaw. Paglabas ay agad na nakipagpangil sa pangil at gums na gums ang dalawang ito. Kakaibang paligsahan nito kung sino ang mas matakaw. Sa ibang bahagi ng hideout, kumaatikabong aksyon ang nagaganap. Nakatayo lang si Darkshine, hindi man lang natinag. Nagtataka si Insect God kung bakit hindi umatake si Darkshine.
Kalmadong ipinagmalaki ng bayani na labis siyang nadismaya. Inaasam pa man din niyang maging kasing lakas ng insekto lalo na yung matibay na exoskeleton nila at perpektong katawan na puno ng muscle. Ngunit ang lakas niya ay tila kiliti lang para sa kanya. Nagbigay ng babala si Darkshine tungkol sa tatlong hero na hindi dapat kailanman galitin. Ang nag-aalab na galit ni King na kayang burahin ang lahat. Ang nakakatakot na kapangyarihan ni Tornado na kayang durugin ang sinuman. At syempre, ang walang kapantay na tibay ng kanyang mga kumikinang na muscle. Dahil sa matinding insulto, sumabog sa galit si Insect God. Nagbago ang kanyang anyo, naglabas ng mas maraming braso, handa niyang patunayan na ang kanyang insektong lakas at matibay na baluti ang papatay kay Darkshine. Nakangiti, kumikinang, at buong-buong handang tanggapin ang hamon na may kasamang pag-flex. Buong yabang na sumugod si Insect God, ngunit pinulbos lang siya ni Darkshine ng isang suntok, parang Saitama. Flex agad ng hindi matibag na katawan niya. At nandito na si Saitama. Sa wakas, matapos ang maraming episode, lalaban na uli si Saitama. Nakaharap na niya ngayon si Pochi. Naisip agad ni Saitama na bigyan ng buto ang halimaw na aso. Sa galit ng halimaw, nagpakawala ito ng sunod-sunod na mapanirang energy blasts. Binigyan niya si Pochi ng malakas na suntok at inutusan ng seed. Ang shockwave mula sa suntok ni Saitama ay umalingaw-ngaw sa buong underground. Naramdaman ito ng bawat hero. Naramdaman din ito ng mga pinuno ng Monster Association. Umabot ang pagyanig hanggang sa ibabaw ng lupa, kung saan nagulat at nataranta ang mga sibilyan at lower-ranked heroes. Kahit si Genos, na tahimik na naghuhugas ng pinggan, ay naramdaman ang pambihirang lindol. Agad niyang napagtanto na walang iba kundi ang kanyang Master Saitama ang may kakayahang gumawa ng ganong klaseng pinsala. Nandito si Nyan at saksi siya sa nakakapangilabot na lakas ni Saitama. Sa isang desperado at mapangahas na hakbang, mabilis itong umatake at kinamot ang kalbong ulo ng ating bida mula sa likuran. Walang epekto. Nang lumingon si Saitama na tila naguguluhan, mabilis na napagtanto ng halimaw na humarap ito sa sarili nitong kamatayan. Kaya mabilis itong tumakas palayo. Una aso tapos ngayon pusa. Samantala, sa pinakasentro ng lungga, nahanap ni Terrible Tornado ang utak sa likod ng lahat, si Gyoro Gyoro. Nagpakilala si Gyoro Gyoro at agad na inatake si Tornado. Ikinulong ni Gyoro Gyoro si Tatsumaki sa loob ng isang bowl ang gawa sa lupa gamit ang psychokinesis. Sa isang iglap, nawasak agad ang bato sa sobrang lakas ni Tatsumaki. Sa isang kumpas lamang ng kanyang daliri, madaling binasag ni Tatsumaki ang barrier ni Gyoro Gyoro. Dahil sa pagkabigla at matinding galit, inilabas ni Gyoro Gyoro ang kanyang tunay at mas nakakatakot na anyo. Binagsakan ni Gyoro Gyoro si Tatsumaki na pilit siyang dinudurog gamit ang malakas na puwersa ng gravity. 300 times gravity. Nasarapan siya sa masahe ni Gyoro Gyoro. Sa isang iglap at titig lamang, pinilipit niya si Gyoro Gyoro na parang isang basahan. Nagkapira-piraso na si Gyoro Gyoro, pero alam ni Tatsumaki na tinatago lang niya ang tunay niyang anyo. Sa labis na desperasyon, sumigaw siya at nagmakaawang iligtas ni Lord Orochi. Ngunit lumipas ang mga sandali at walang dumating upang siya isalba. Nagtataka siya dahil ayaw lumitaw ni Orochi kahit na brainwash na niya ito. Maliban na lang kung may nakita siyang mas malakas na nilalang. Yun na nga ang nangyari. Sa pinakailaliman ng lupa, naghihintay si Lord Orochi. Kaharap niya si Saitama. Kalmado, walang bakas ng kaba, at tila naiinis pa si Saitama. Agad na binagsakan ni Orochi ng isang higanteng galami si Saitama dahil naramdaman ni Orochi ang pambihirang panganib na dala ni Saitama. Pagbangon ni Saitama, nagpakawala ng isang mapangwasak na daluyong ng apoy si Orochi. Ngunit madali lang itong nailagan ni Saitama. Nandito pa si Pochi at inutusan siya ni Lord Orochi na atakihin si Saitama. Nung aatake na siya ay masama ang titig ni Saitama sa kanya. Natakot si Pochi at tumakbo papalayo. Dahil halimaw si Lord Orochi, hindi siya magpipigil ng lakas. Ipapatikim niya ang normal punch niya. Napagtanto ni Lord Orochi na pinigilan pa pala ni Saitama yung lakas niya kanina kay Pochi dahil tingin niya ay aso lang ito. Nararamdaman ni Orochi na sobrang lakas nga ni Saitama kaya sobrang ginaganahan siya. Kaya pala natalo si Goketsu at Elder Centipede. Siya pala yung kinakatakutan ng mabangis na nilalang na nakatira sa itaas. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ebolusyon, ang mga sakripisyong kanyang ginawa, at ang kanyang kapangyarihan na tila isang Diyos. Gagamitin niya si Saitama bilang sakripisyo para maabot pa niya ang mas matinding kapangyarihan. Subalit, si Saitama, bakas sa mukha ang matinding pagkabagot. Walang pag-aalinlangan, pinutol ni Saitama ang mahabang litanya ng halimaw. Lahat ng mga nakalaban niyang halimaw ay kapareho niya. Lahat sila, tinapos na niya ng isang suntok. Dahil sa matinding galit sa pambabastos, nagpakawala si Lord Orochi ng atake. Nasalag ito ni Saitama. Nag-regenerate ang braso ni Lord Orochi at nagpakawala ng maraming energy blast na may kasamang apoy. Ang puwersa
isa ng atake ay napakalakas kaya't umabot ito hanggang sa itaas na bahagi ng kuweba. Nailagan ito ni Saitama. Walang kahirap-hirap niyang inilagan ang mga galami ng halimaw papalapit sa mismong katawan nito. Tinira siya uli ng sandamakmak na energy blast na may apoy. Pero walang takot na sinalubong ito ni Saitama. Nagpakawala siya ng isang pambihirang suntok. Normal punch. Sumabog at nagkapira-piraso ang halimaw na nag-akalang siya ang pinakamalakas. Sa ilalim ay makikita ang isang figura. Sa isang kulungan mabilis na ipinakita ang dugo ang sigaro. Walang malay at nakakadena. Si King ay inatasan ng ibang mga hero na maging solo. Nanginginig at pinagpapawisan siya ng malapot sa takot. Sa loob ng kanyang isip, pilit siyang naghahanap ng palusot upang makapagtago. Nagulantang at napasigaw siya sa paglitaw ng isang batang lalaki, si Waganma. Agad itong nagmakaawa at ipinaalam na may isang nakakatakot na halimaw na humahabol sa kanya. Habang nakatayo si King, naninigas siya sa matinding takot at hindi malaman kung paano tatakasan ang sitwasyon. Sa sandaling ito, tumunog na ang King's engine sa tindi ng kaba niya. Sinubukan ni King na palayuin ang bata sa pamamagitan ng pag-amin na hindi siya ang bayaning inaasahan nito. Ngunit ang kanyang mga babala ay nagmukhang malamig at nakakatakot na banta sa sinumang kalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isang malagim at nag-iibang anyong halimaw sa likuran ng bata. Akala niya'y nabisto na ang pagpapanggap niya. Sa halip na umatake, ang halimaw ay tuluyang nanghina at kusa na lamang natunaw sa takot kay King. Naiwang tulala at mas lalong namumutla si King habang nakatitig sa natunaw na halimaw. Saitama, nasan ka na? Iligtas mo ako. Si Saitama naman ay bagot na bagot dahil isang suntok lang yung kalaban. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.